Magandang araw mga kapatid. Dito naman tayo sa pagwa-wiring. Tungkol ito sa pag-full wave ng motor upang maiwasan natin malulubat ang ating battery. Palakasin natin ang charging system para pag tayo ay nagdagdag ng mga ilaw o mga sounds sa ating motor is hindi talaga malulubat ang ating battery. Kaya ito mga kapatid, simulan natin. Ito ang voltage regulator sa original niya. Ito ang papalitan natin. Ang ipapalit natin kapatid is itong voltage regulator na TTGR na brand. 5 wires mga kapatid. Itong may kulay na red, may kulay na black, may kulay na orange, may kulay na yellow at saka green mga kapatid. Nito, kapag ang stator ay nasa motor pa, is paano ititest? Pamagitan ng multi-tester. At sa kung wala kayong multi-tester mga kapatid is mayroon tayong mano-mano. Yung ito test light mga kapatid. Okay, ito ang mga steps kung paano gagawin ang pagpo-full wave ng isang half wave na stator. First, ito ay sa ground. Ang palatandaan na kung ito ay ground ay itong may parang plain washer. Connection dyan sa ground. Ito ang sinimulan ng pag-rewind ng magnet coil. Okay, ito, ikakat natin ito. Pagkatapos ng ikat is, ikukonekta nyo dito. Mga kapatid, ikukonekta nyo dito sa gitna. Yung may kulay na yellow. At itong nasa kanyang tabi yung nagkasalubong na magnet wire mga kapatid, ito yung nagkasalubong, i-cut nyo dyan, tapos ihiwalay nyo at ihinang natin kasi dyan kumuha ang supply ng ilaw sa gitna, nagkasalubong, kaya tinatawag itong half wave mga kapatid. Kaya putulin natin ito para itong wire na sinimula ng winding na connection sa ground is ilipat natin dito sa gitna, yung may kulay na yellow. Nag-gets niyo mga kapatid? Yan ang gagawin natin. Itong kulay na puti, huwag niyong putulin. Steady na lang dyan mga kapatid para madalian ang pagtrabaho. Ito lang ang putulin sa gitna, yung nagkasulubong na wire. Tapos ihinang, ihiwalay. Kasi connection yan dito. Tapos dito, ilipat dyan sa gitna, yung may kulay na yellow. Yan, tapos na ang pagpa-full wave mga kapatid. Ito, tapos ko na itong na-full wave. Ipapakita ko sa inyo. Diba ito yung connection sa ground, yung may parang washer. Kinakat natin yan. Tapos lagyan na lang ng wire para maabot dito sa gitna, yung may kulay na yellow. Tapos ito, pinutol ko na. Hiniwalay. At hininang mga kapatid. Ito wag natin pagkalaman. Ito ang kulay na puti mga kapatid. Ito ang kulay na puti. Yan. Ito ang kanyang connection. Diyan nagtatapos ang winding ng stator coil. Gets niyo mga kapatid? Okay. Dito naman tayo sa wiring diagram mga kapatid sa connection. Para ma-emphasize ko sa inyo kung paano magkukoneksyon kung ano ang mga kulay. Di ba ito yung voltage regulator na tinutukoy ko? Yung TTGR na brand. Kaya ito ang mga connection. Ito ang flywheel. Yan. Ito ang stator mga kapatid. Ito ang kanyang original na connection. Pinuputol ko na. Nilagyan ko na ng X mga kapatid. Kaya floated na. Wala nang ground mga kapatid. Dahil ang full wave ay wala siyang ground. Ang half wave ay nakadikit yan sa chassis yung isang dulo ng magnet wire mga kapatid. Ang full wave ay floated. Walang ground. Ang half wave ay mayroon siyang ground. At kumukuha ang supply ng ilaw sa gitna. Yung may nagkasalubong na wire. Nito. Kaya dito naman tayo sa connection. Ito ang voltage regulator rectifier. Ang kulay na orange at saka yellow, ikukunik nyo dito sa galing stator. Diyan. Yung kulay na yellow, diyan. Yung original niya sa stator. Ito. Yung kulay na white at kulay na yellow, patungo yan dito mga kapatid. Ito. Yung orange at saka yellow. Diyan. Pwede lang magkabaliktad yan mga kapatid kasi floated yung full wave mga kapatid. Itong green ay patungo itong ground. Itong red ay patungo itong battery. Not maglagay ng fuse. At magkukunik tayo patungong ignition switch. Doon natin kukunik sa red ng ignition switch. Ito. Diyan. At itong kulay itim, yan. Galing voltage regulator. Patungong ignition switch yan mga kapatid. Kasi ito ang nagkukontrol ng voltahe, yung kulay na itim. Kaya pag on ng ating susian ay napapasukan ng voltahe patungong battery, nakukontrol niya yung voltahe para maiwasan ang ating battery na lumulubo, mag-overcharge at nagputukan ang mga ilaw. Kaya maganda ito, yung may kulay black.
kasi may controller ito ng voltahe. Pag unang ating switch ng ating ilaw, nakokontrol niya ang voltahe kasi battery drive na itong ilaw na ito. Okay, yan lang ang pagsagawa ng full wave ng isang motor. Okay, dito tayo sa pag-test ng kung paano malaman natin kung ito ay full wave at kung paano malaman natin ito kung mali ba ang pagka-full wave natin. Okay, first, set nyo natin ang tester sa continuity. Yung positive probe ng tester is i-connect nyo dyan kahit saan dyan sa yellow o sa puti mga kapatid. Then, connect nyo lang dyan sa stator. Yan, dyan sa may bakal o dyan sa chassis ng motor nyo. Pag tumutunog yan, yung tester is ibig sabihin mali ang pagkaka-full wave natin. Ito, tumutunog. Tama itong pagka-full wave. Okay, dito tayo sa hindi pa na full wave na stator. Ito, kukunik nyo yun dyan kahit saan, yung sa yellow at sa kaputi, yung positive probe ng tester. Then, isisit nyo lang sa continuity yung para may signal ng wifi. Itong negative probe, idikit nyo sa chassis. Pag tumunog yan, is ibig sabihin hindi yan full wave. Hindi yan tama ang pagka full wave. Okay, get nyo, may tunog. Hindi pa na full wave tong stator na to. Okay, dito tayo sa analog tester mga kapatid. First, isisit nyo sa 1K. Ito, focus natin. Pag connect nyo dyan, sa bawat dulo ng wire is pumapalo. Ibig sabihin full wave. Yan mga kapatid, kasi full wave nitong stator na to. Pag dikit nyo sa chassis ng motor nyo, yan. Ito, dikit natin yung isang dulo, yung isang test probe. Yan, pag dikit natin dyan, pag pumapalo yung tester, ibig sabihin, mali ang pagka full wave. Kasi may ground. Kasi yung full wave is walang ground mga kapatid. Hindi pumapalo ang tester. Yan, tama ang pagka full wave. Pag pumapalo yan is mali ang pagka full wave. Okay, ito naman sa pamagitan ng pag-test ng test light mga kapatid, upang malaman kung full wave na ba o wala pa ba, o mali ba ang pagka full wave o tama ba. Dahil kapag wala kayong tester is mayroon tayong mano-mano na malalaman natin, lalong-lalo na sa mga baguhan mga kapatid. Okay, first, ilalagay nyo lang yung yellow ba o sa puti ba na kulay ng galing stator, si negative ng battery. Tapos ilalagay nyo ng crocodile clip doon sa positive terminal ng battery. Is pag umilaw ito is ibig sabihin may ground, hindi pa nagka full wave. Okay, umiilaw siya. Kaya itong stator ito hindi pa tapos na full wave. Okay, ito naman tayo sa isang full wave stator. Same lang procedure mga kapatid. Okay, test natin. Pag umilaw ibig sabihin is mali ang pagka full wave. Okay, hindi siya umilaw ang test light mga kapatid. Ibig sabihin tama ang pagka full wave ito. Test natin. So, pag umilaw ito is mayroon siyang connection. Ibig sabihin wala siyang connection dito sa chassis. Wala siyang ground. Dito pag umilaw siya, ibig sabihin tama yun ang pagka-full wave ko. Umilaw siya sa isang dulo ng wire, yung white wire. Saka yung yellow wire nasa negative. Yung white wire mga kapatid is nasa test light natin. Kung umilaw siya mga kapatid. Okay mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe my channel, Greg Chan channel mga kapatid. Sana mas marami pa tayong matutulungan na nangangailangan ng mga kaalaman, lalong-lalo na sa mga kabataan mga kapatid. Dahil kung magdadamo tayo pa, ayun na ang kanilang buhay na hinaharap. Okay, thank you.